Hello, magandang araw sa inyong lahat. Magandang araw. Baka magbabakasyon din ako, ano? 'Di ba? Baka magbabakasyon din ako. Kailangan kong magpahinga kasi ilang araw na akong puyat sa kakagatas. Hindi sa may work din kasi ako sa labas. Gusto kong bumawi kasi tapos na yung mga deadline ko ngayong Pasko eh. December 17. Baka next week siguro magbabakasyon ako hanggang Christmas. Pero tingnan natin, oh, pagka-importante yung pagkakataon, susundot-sundot ako. 'Di ba? Anyway, since next week pa naman, napanood nyo kagabi yung in-upload ni Sir MG. Yung interview si Sir JC De La Cruz. Yan, si Sir JC De La Cruz na yan. Diba, nakaaway din namin dati. Pero mabait pala itong taong to nung umalis siya kay Sir Norman Mangusin. Tapos ang ka-close nito, naalala ko si Inay Mary Ann eh. Si Inay Mary Ann yung ka-close niya. Anyway, mga kababayan ko, so ito yung video, no. Meron ako mga timestamp na hinanda dito na kukomentan ko na mga naaalala ko, parang trip to memory lane eh. Kasi yung mga natatandaan ko yung mga pinagkukwento ni Sir JC De La Cruz dito. Umpisahan muna natin to. Dumating na yung araw na ililipat na si FLM sa BGMP. Okay. Ayan. Naka-live nung gabi, may mga nagko-comment. Yan, natatandaan ko din ito, pati si Delicado Uno. Actually, silang dalawa eh. Andyan pa nga nung humiwalay sila, silang dalawa yung minamak ng ng FLM community. Kasi may negosyo ito eh, itong dalawa eh. Naalala ko, negosyo nito, takoyaki, tapos clothing line yata. Tapos, minamak sila ng mga supporters ng FLM nun. Mga businessmen itong mga to eh. Titirahin namin yan pag lumabas sa NBI. What do you mean titirahin? Okay. Titirahin. Titirahin Okay. namin. May mga ilang audio ron, leak audio doon na wiretap, na nandun ako. Mhm. Narinig Kinikwento din sa amin yan. ko lahat ng usapan kasi nga naka-loudspeak. Kasi ganun sila ni Sekyama dati eh. Baby JC nga ang tawag ni Sekyama dyan nung araw eh. Tapos na yung conversation nila. Kinausap ko siya noon, sabi nga, huwag mong gagawin yan, titirahin mo. Marami kasi kami death threat talaga dati. Minsan, na-miss ako pag lalabas ako sa bahay, makakita ko isang basyo ng bala. Marami yan. Minsan may mga riding in tandem na magtatanong, saan bahay ni rito na ganyan. Grabe. Oo, Sa galit sa inyo ni... Hindi ko alam eh. Hindi. Ano pa to, naka-FLM pa kami nito. So, maraming galit kay FLM, Norman oo. Mangusin talaga. Ako, para sa akin, nung time na yon, no, kasi anti-FLM ako nun, hindi ko nakikita na na maraming galit sa kanila eh. Pero siguro, meron din siguro kasi hindi ko naman alam kung ano yung status ng nila dati eh. Pero ang alam ko, sa amin maraming galit. Sa UTW maraming galit nun. Kaya nga napamaskara ako eh. Kasi dati nun, nung wala pa ako YouTube channel, sa Facebook ako, tunay na account ko yung gamit ko sa Facebook. Talagang ang ginagawa ng mga supporter ni Sir Norman Mangusin nun, kukunin yung mga picture mo, picture ng nanay ko, i-edit nila ng kung ano-ano, yung ipapahiya ka doon sa group. O ito, kumukontra kay Idol FLM. Ang gagaling nila mag-edit eh, ng mga picture nun dati. Just imagine, wala pang ngayon, uutusan mo lang yung AI, di ba, makakagawa ka. Dati nun, manual yun, Photoshop. Photoshop talaga yung picture mo. Gagawin kang katatawanan. Tapos naalala ko, kilala nyo si Coach Jarrett? Yung mga PBBM vloggers ngayon eh, kaaway ni Sir Kayo yun ngayon eh. Di ba? Kasi ang UTW, si Tatay Boy Manuel Mejorada, yan si Boss Mike Cervera, yung BBM Vlog, Takero, si Coach Jarrett. Isa sa mga nauna dyan kasi si Coach Jarrett, tsaka si Tatay Boy.
Tapos nagtagpo-tagpo na lang kami lahat. Kasi ang ginagawa ko nun, wala lang react lang ako ng, teka, sinabi mo dati ganito. Yung kasing gawain ko magbangga ng unang sinabi niya dun sa susunod na sinabi niya. Tapos sasabihin ko, sinungaling ka pala eh. Yung alam mo yon, yung binabangga ko yung unang sinabi sa huli. Yun kasing ginagawa ko. Hanggang sa, ang alam ko kumontak yata sa akin si Takero, na parang nagsanib puwersa kami. Kasi wala naman talagang grupo noon. So, parang di umano daw, kami ay yung mga nag-iisip. Kaya nga, nagkaroon ng UTW, yung United Talino Warriors dati. Kaya sila Boss Mike Cervera, sila Takero. Si Coach Jarrett noon, yun yung kauna-unahan na na parang nag-expose talaga kay Norman Mangusin. Yan yung kauna-unahang nag-mention kay Bernard Chong. Ang nangyari nun kay Coach Jarrett, talagang pinagbantaan. Ang parang, kung naaalala nyo dati si Pinoy taxi driver ba yon? May demandahan na yata nun eh. Yung kay Pinoy taxi driver na diehard supporter ni FLM, na grabe talaga ang threat nun. Hindi lang yun, pati napalipat nga ng bahay si Coach Jarrett nun eh. Dahil dun eh. Kaya simula nun, may mga member ang UTW, sila Dax. Yung Dax na, hindi yung sa Ghost Hunter yung Dax na tinutukoy ko, ang channel niya DAXXS. Tapos, si Ant, si Alam na Dis. Ako, hindi talaga kami nagpapakita ng muka. Kasi alam namin yung laro kasi ng Tsaka nasa Manila kasi kami. Madali kaming mahanap. Sila Takero nun, si Takero yata nasa probinsya, Aklan yata. Correct me if I'm wrong Aklan yata, to sila Boss Mike naman, bigati naman kasi yun. 'Di ba? Si Boss Mike kasi may-ari ng 360 Salon. Marami siyang, talagang yun. Tapos si Tatay Boy naman, bigatin din. Tapos si Coach Jarrett din. Si Coach Jarrett nga, bigatin na rin. Pero talaga napalipat siya ng bahay noon that time sa pagbabanta Pero hindi ko alam yung knowledge about dito na sila nakakatanggap din pala ng pagbabanta. 'Di ba? Siguro galing sa mga ni Sir Norman Mangusin. Pwede, no? Sa mga, alam mo na, mga ginawa niya ng hindi maganda. 'Di ba? Pero hindi talaga namin iniisip 'yon na may gaganon sa kanila. Sabi ko nga sa kanya nun, Inay, huwag ka nang bumalik dito. Kahit na Ito si mangyari, Inay Mary dyan ka Ann na ito. lang. Okay ka na dyan. Hindi na. Ganun siya sa akin. Sisingilin ko pa siya. May utang pa siya sa akin 3 milyon. Ay! Oo. Kung gusto nyo makita yan, yung pahayag yung tungkol kay Inay Mary Ann, nasa playlist ko. Sa channel ko, dito mga kababayan ko. Pakita ko sa inyo Ay, para makita nyo. Sa Facebook, pag pumunta kayo sa channel, sa Facebook, sa YouTube pala, pag pumunta kayo sa channel ko, yung tungkol kay Inay Mary Ann, pumunta kayo dito sa playlist, no? Nandito kasi yung timeline nung timeline nung mga nangyari nung pandemic. Dito, the Norman Mangusin aka Francis Leo Marcos saga. Andito yung ni Inay Mary Ann sa chapter 6. Yung pagpapatuloy. Nagsasalita yung laruan ko mag-isa. Chapter 6, yung pagpapatuloy ng operasyon after makulong. Di ko inaano to pero tumutunog. 5 years na yan. Na hindi ko pinapalitan ng battery. Ngayon lang tumunog. Anyway, pagpatuloy tayo na. Dito nyo makikita yon yung pag hindi pala dito sa chapter 6, sorry. Sa chapter 6 yan, nilalahad ni Inay Mary Ann lahat yung tungkol doon sa mga utang sa kanya, kung paano di umano niloloko yung mga OFW. Dito nyo panoorin lahat. Doon sa playlist ko na
The Norman Mangusin aka Francis Leo Marcos Saga. Ha? Doon nyo maiintindihan yung mga sinasabi ni Sir JC. Ako. May usapan kami na December 4, babayaran niya ako. Ngayon yung sa utang. 3 milyon ang utang ni 3 Norman milyon. Mangusin sa kanya. Oh my God. Sabi ko, Kasi ang lagi nga sinasabi, pati yung pinag-uusapan nila Nanang Remy, yung may gold bar nga. Yun daw yung pang ano ni Sir Norman Mangusin sa sa mga supporters niya. Actually may post diyan si Mighty Manong eh. Anuhin nyo, hanapin niyo yung post ni Mighty Manong regarding diyan na ang pangako nga daw sa mga Zoom meeting, may tigi isang gold bar daw yung mga supporter pag nakalaya. Parang ganun. Naririnig ko na yon. Alam ko sa Zoom meeting yun eh. Kasi nadulas yung isang foreigner. May content ako niyan. Ang title ng content ko, wait lang ha, para may mga pupuntahan kayo after netong reaction video natin. Na-discuss ko yung issue do sa gold bar. Yun din kasi ang source ng pinag-awayan nilang dalawang magkapatid eh. Ayon dun sa mga leak audio. Namaya mabagal ang internet ko. Pagpatuloy muna natin to kay Sir GC. Alam mo na yun, hindi na babalik yan. Hindi na babalik. Alam mo naman yun. Siyempre, nagtatanong yung mga mamis. Ito na yung pangalawang video ko. Mga mamis. Nandun ulit ako sa background. Tinatanong, nakala ko ba lalaya ka? Hindi, ganun. Imbis na kinulang daw yung pera pang humanitarian, kaya imbis na pambil niya na lang, binigay niya na lang daw pang humanitarian ng 5 milyon. Hindi. Yun nga yun. Naalala ko yan eh. Ilang beses. Yan yung panglaway niya sa mga supporters niya. Nalalaya na lilipad ang agila. Nasasabi din ni Sir Vic Lorenzo yan. Pumunta naman kayo sa interview ni Sir Macmac Pablo. Tama ha? Wait, ang hanapin nyo na title nung regarding sa gold bar na content ko. Sabagay, ilalagay ko yung link neto sa sa comment section. Gold bar. Ayan yung old video 2022 Norman Mangusin at gold bars. Ito yung title nun yan. Nire-upload ko to kasi itong video na to 2022 pa. 'Di ba? Sabi sa inyo nagko-content na ako kay Sir FLM 2022 pa Ayan Nire-upload ko no November 15. Yang regarding just sa gold bar na yan. Dito, nadulas yung isang foreigner na nanonood sa live nila regarding do sa gold bar. Tapos hindi masagot-sagot ni Sardong Batalan. Binablap ko nga si Sardong Batalan dyan nun na Sardong Batalan, bigyan nyo nga ako ng permiso, ipi-play ko yung video nyo ng Zoom. Sabi kong gano'n na pinag-uusapan nyo yung gold bar. Pero wala akong video nun. Inaano ko lang sila, binablap ko lang sila. Ayaw akong patulan ni Sardong Batalan Anyway, ano pa ba yung minention dito ni Sir JC? Yung mga mamis kasi yung mga mamis na alam ko, 4 sa US, tapos 1 sa Canada. Yan yung mga kawawa, yung mga mamis na yan. Yan yung mga matatanda na yung talagang na ni Sir Norman Mangusin. Totoo yun yung sinasabi niya na yung lalaya. Yun kasi yung pang niya pang laway niya, pang tawag doon. Para ganahan yung mga tao kasi gustong-gusto siya makalabas Kasi nga dami niyang pangako talaga nung nasa loob siya ng kulungan. Parang every time na may humanitarian, babanat niya ng lalaya na ako. Lilipad na ang agila. Palaging ganyan. Kahit na bine-verify namin dun sa dun sa loob or dun sa yun nangyayari, Si Fuji News ang pinaka-source namin si Jack Patty Si Jack Patty yung nag-update sa amin. Talagang bang makakalaya na? Hindi totoo yun. Anong pinagsasabi nito na lalaya na? Meron pang ang issue dyan kung matatandaan nyo yung dinrap na daw yung kaso. Kasi December nun. Dinrap, pinasabi nila yung sa secretary na dinrap na daw lahat ng kaso. So parang palalabasin na lalaya na talaga. Pero para lang magpadala kasi yung
yung mga ginaganahan kasi yon yung mga supporter niya every time na naririnig yung lilipad na ang agila, di ba? Yung nalaya. Tapos katulad niya instead na ipang-bail daw, ipapang humanitarian na lang. Pero kung gaano ka bullshit yun, makakalaya ka namin eh. Ba't uunahin mo yung humanitarian na yun? Pag ang pangako mo nga, pag nakalabas ka, dodoblehin mo yung bayad, di sana pinalaya ka muna para ma-access yung mga account mo at bayaran mo lahat. Diba? Pero mas pinili niyang manatili sa loob, pinang-humanitarian muna. Doon pa nga lang dapat mapapaisip ka well, siguro dahil mahal na mahal nila si Sir Norman Culaong, di ba? Siyempre, aanuhin nila yon na mas bibigyan nila ng pahalaga yung sinabi ng idol nila. Ganyan. Ang masakit pa nun, yung dalawa sa mamis niya, hindi naman talaga mayaman. Okay. Normal na OFW Caregiver lang. sa ibang ba sa US. Pero nahingan niya ng tag 1 milyon. Putang Ang masakit pa nun, yung Ano pa yan limitado si Sir JC kasi wala na siya nung time nung eleksyon. May rumor nung eleksyon na nangolekta uli daw di umano. Sa mga mamis din. 'Di ba? 1 milyon na yun, inutang dun sa isang mamis pa. Ano ba itong kinikwento ni Sir JC na to during the time na nandoon pa siya. Iba pa yung election. Sa election nag-ano din yan. Nangalap din. Ang may resibo nun sila Sir Nasukir. Sir Nasukir ba? Si Mighty Manong yung nangungulekta ng at doon daw i-deposit sa Tsaka nakausap ko si Ma'am kaaway ni Sardong Batalan. Anong name nga nun? Matanda, sorry mama. Matanda na pero maganda pa rin yun eh. Matanda na pero maganda. Anong name nga nun ni ma'am? Na yun ang pumalit yata kay Sir Nasukir. Yung yung may edad na siya pero maganda siya. Yun naman nangolekta, umabot din ng milyones yun. Ang sinabmit nila sa SOSE noon, 8 million daw yung nagastos nila nung kampanya. 'Di ba? Kung makikita nyo. Tingnan natin nga yung si Mighty Manong. May evidence doon na si Sardong Batalan yung inuutusan na doon i-deposit eh. Tamo ha. Habang kasi napapansin mo ang ganda nitong interview na to. At least marami akong naalala nung time na yun. Tsaka yung interview kay Sir JC De La Cruz, siya yung nagtahi sa lahat ng mga sinabi doon ng ibang in-interview. So nag seamless yung istorya nila. Tugma-tugma lahat. Ika nga corroboration. Nagka-corroboration. Tama ha. Hanapin natin yung mga post ni Sir Mighty Manong. Nasa kanya yung mga evidence eh. Anyway, pagpatuloy muna natin hangga't hindi naglo-load yung si Mighty Manong. Andito yung yung evidence na inuutos niya. Ito ay during election yata ito eh. Sana ba yun? May chat si FLM. Yung unang election to hindi ito yung election na yung nakaraan na nag-withdraw siya. Kasi tumuloy siya nung unang election naka 5 milyon siya eh. Ito yun natin ha. Ito yung balita. Ayon sa recorded Zoom meeting, may pangako si Norman sa kanyang mga followers na may gantimpala silang tagi-1 gold bar paglaya niya. 'Di ba? Then ito 'yon Ayan Hindi daw nanghingi ng donation si Culaong sa OFW pero may resibo tayo. Ito 'yon yung galing sa ako niya. Dito kayo magpadala ng donation, Edo Vegas Batalan address, ganyan. Yung contact number nandiyan. So meron talagang nangyayaring ganun. So, play natin to mga men.
Kaya hanggang ngayon, nagbabayad pa rin ng dalawang mamis na yun. Doon sa isang mami, Alam mo yon. alam ko yun. Putragis na yan. Actually, minamanyak niya. Minamanyak niya pa nga yung babae namin kagrupo. Time na yun. So, skip tayo doon sa mga timestamp na nailista ko, no? Ano ba yung mga nailista kong timestamp? Una, 28-23. 28-23. Ano parang biglang hindi na nagpaparamdam. Ilang linggo hindi umakit ng live. Kasi umakit ng live yan eh. Dito ako tawa ng tawa eh. Sa akit ng live yan, kakanta, Totoo yan. magsasalita ng Espanyol, ganyan. Tapos Naalala ko yan yung magsasalita ng minsan Espanyol. mangaral doon. Y apoyadores de EPLM. Deseo que todos se unan feliz. Tapos din naman yung mga comment ng kahit hindi nila naiintindihan, comment ng mga supporter, sobrang sakit sa puso, tumutulo na lang kusa ang luha ko. Bullshit. Bullshit, di ba? Sobrang sakit sa puso, tumutulo. Kahit hindi nila naiintindihan yung pinagsasabi ni Sir Norman Mangusin. Todos los ricos y famosos. The only reason I'm here is for all of you. Especially the poor. Of course, let me thank my secretary, Johnny. Salamat din. Mayroong lungkot sa iyong mga matay bigat ng iyong dinadala. Kahit ganyan lang yan, men. Kahit ganyan lang yung dami nanonood dyan. Siguro mga 5,000, kahit pa ganyan-ganyan lang siya. Hindi ko nga alam eh. Kasi nung time nang tutroll kami dyan, pagka pinanood mo kasi yan, alam mo yung wala ka namang mapupulot talaga. Puro speech niya, yun nga, Ray De La Cruz nga yung code niya dyan eh. Si RDC. Kung naalala niyo yung RDC, si Ray De La Cruz. Yun ang code niya kung sino siya dyan. Tapos, naalala ko yung Espanyol na yan. Ano ba yun? Naiintindihan ba nila yun? Hindi ko alam kung saan niya kinukuha yun. Parang, dyan kasi nakakakuha siya ng ng parang natutupad yung pangarap niya na magsalita sa harap ng maraming tao na maraming pumapansin sa kanya. Yung maraming nag-glorify sa kanya. Diyan niya na, diyan na po-fulfill yung dream niya na yon. Kahit na alam natin ka-bullshitan, pero talagang nagawa niya yan, nakuha niya yung gusto niya nung time na yan. Kahit di mo man sabihin, paghihirap mo'y nadarama ko rin. Ilang linggo, hindi nagparamdam. Bakit kaya? Siguro kulang yung pera. Kasi nga, yung mga OFW medyo nag-ano na eh. Simula nung ginawa niya Yung humanitarian. parang hindi talaga worth 8 million yung bigas eh. Kasi Diba, doon na sila nakakahalata kasi. Ngayon, ang tanong kasi dyan, saan napupunta? May tanong dito sa MG. may mga nagbablog na 250 sacks lang. Tig 25 kilos pa. Hindi abot Hindi siya totoo na nagastos niya yung ganung kalaking kahalaga. Siguro mas malaki pa yung ginastos niya sa loob. Kesa dyan sa Saan niya dinala yung pera? Ibinulsa niya talaga. Sa kanya lang yun. Grabe. Kung saan napunta yung pera, 'di ba? Yun kasi yung tanong eh. Saan napunta yung pera? Ang explanation diyan ni Inay Mary Ann, patay na kasi si Inay Mary Ann eh. Pinapang VIP niya yun sa loob. Nagpapa-party daw siya doon. Ang lagi niyang pinapaliguan ng pera doon, di umano daw ha, allegedly. Ayon sa kwento ni Inay Mary Ann nung araw, yung mga opisyales doon daw. Kaya para, alam mo yun, kaya totoo yung sinasabi nung mga mga Sputnik na pag talagang, yung may may tawag sila doon yung tagagastos eh. 'Di ba? Yung hindi ka magagalaw doon, yung may pang VIP ka talaga. Doon na pupunta yon. Tapos, tanongin nyo si Food Genius, no? May time yan na yung nilibre niya ng kape yung buong tapos hindi niya pa nababayaran.
Nilibre niya ng kape. Yung sa NBI na kinikwento naman dito, na nagpadala ng bigas, nagyabang na naman siya doon, na mamimigay siya ng bigas doon. Kaya yun yung, talagang malupitan talaga to si Sir Norman Culaong. Kaya ang ganda ng niya doon ang buhay niya sa loob nun eh. Although na, syempre, hindi naman araw-araw Pasko. Kasi nahihirapan din daw sila Inay Mary Ann mag-budget nun talaga. Kasi nauubos nga yung pera sa kaka-VIP dun sa loob. Nagpapaparty pa daw sa loob ng yan. Alam mo yan, para sikat nga eh. Now, skip tayo dun sa 3128. Tumawag siya. Una tinawagan niya si Nino. Dito ako natawa din. Kasi ito, nagbakasyon si Sir JC De La Cruz sa Baguio para dalawin si Cap Nino Barsaga. Gaganon na kami. Yan. Punta ako kay Nino. Maya-maya, tumawag siya. Una tinawagan niya si Nino. Sabi niya, boss, nandito si JC. Sabi niya kay Nino, labas ka muna. Pero alam mo naman yun, si Raul, hindi lumabas. Hindi loudspeaker pa. Huwag ka masyado magtitiwala dyan, ginaganon niya. So narinig mo? Oo. Gumaganon si Nino sa akin. Hindi natin masyado kilala yung mga yan, ganyan. Maya siguro mga ilang minuto lang, tumawag naman sa akin. Ang gamit niya pa doon na messenger, yung Ray De La Cruz. Marami siyang ginagamit na messenger. Sanay na sanay pala siya talaga sa ganyan. Kaya niya ginagawa iba pangalan para kung sa hindi naman ako yan di ba? Kahit may picture na ganyan na hindi pa rin siya. Ngayon, tinawagan ako. Sabi niya sa akin, labas ka muna. Pero di rin ako lumabas, matigas din yung ulo ko eh. Ni-loudspeak ko rin, kaya gaya ng ginawa ni Ninyo. Huwag kang maniniwala dyan kay Ninyo Barsaga. Malakas ang topak sa ulo niya, sira ulo yan, ganyan. Grabe. Hindi niya alam na yun. Bago pa siya tumawag, pinaparinig na sa akin ng mga conversation nila sa cellphone. So, doon na medyo nawalan ka na rin ng umaano na. gana. Okay. Ayos no? Tapos meron ditong tinanong ko kanina si Sir JC regarding dito. Ayan, lumipas yung gabi. Basta bumalik kami ng Maynila ni Ninyo ulit nun eh. Tapos balik Baguio ulit. Basta may kinuha kami sa Mandaluyong. Nung kinabukasan niyan, tumatawag sa akin si Yama. Sabi niya, nasan ka daw? Sabi ko, bakit? Itur mo daw yung bahay niya. Ano, itutur ko na sa Baguio ko ka? Hindi, umuwi ka na ngayon daw. Parang yung inuutusan ka na... Vlogger ka niya, kumbaga. Sa kanya ka. So, tinanong ko siya dyan, ano yung purpose, bakit kailangan itur mo yung bahay? Ano yung purpose nun? Bakit ka kailangan pauwiin sa itur yung bahay? Akala ko naman, para iyabang yung bahay. Nagtataka naman ako, bakit ikaw pa, ang dami-dami nila sa Manila? Ang sabi sa akin ni Sir, pwede ko ba sabihin Sir JC? Sabagay, okay lang naman. Ang sabi sa akin ni Sir JC De La Cruz, ang purpose pala na nun, kaya siya pinapauwi, para ilayo siya kay Cap Nino Barsaga. Para hindi sila magkausap. Yun ang Ano mo si Sir Norman, akala niya tanga yung mga kausap niya, no? 'Di ba? Next timestamp. Ano pa yung next timestamp? 33 minutes. Ito na yan. 33. Pero binabayaran ka ba niya? Wala kaming ano pa nga kami, abono pa nga minsan niya. Si Yama, lakas kumain nun eh. Ngayon, nangyari dyan. To be fair, nilibre ako ni Ma'am Yama. Nagkita kami ha. Naobliga ako umuwi kinabukasan. Madaling araw lumuwas na ako from Baguio to Manila. Then, nagkita kami sa doon na. Rinmedo, si may Jollibee Road. Una, ang tagal namin naghihintay. Kasi ang pangalan lang sa guest list is ako. Ako lang. Sabi yung lalaki lang daw po ang makakapasok sa loob. Ngayon, mahababang diskusyon, nakapasok din ng tatlo. Kaso si Delicado hindi nakapasok. Yung nagdadrive ba? Yun basta yung tatlong sekretarya. Magaganda yun si Sec AC. Si Ma'am Luwandi. Luwandi ba yung name nung isa? Magaganda yun eh. Tapos si Sekyama. Nakapasok kami ron. Ngayon, parang ang usapan kasi walang magla-live. Kasi makikita siguro yung sa homeowners, ganyan. Nag-live sila. Maya yung mga gwardiya, pumapasok na sa loob ng mismong bahay ni FLM. Ayan.
Bawal po kasi ganyan, ganun. Kasi doon ko narinig nasa kontrata po kasi ng listing. Yung nangungupahan, ganyan. Sa Na hindi po pwedeng pasukin ngayon to, ganyan. Di ba? Doon nila na booking na hindi pala sa kanya yung bahay. Yan nangyari, nakaligtas pa rin. Kaya Inuupahan. pinatay na lang yung live, tapos inabutan yung gwardiya. Abang niya na bahay. Oo, yung nag-umpisa ng pandemic na umiikot siya, ayun, inuupahan lang pala. Upa. Okay. Yan, ngayon ang araw ng pagpunta May resibo, ano? And sa Green Meadows para dalhin ng mga gamit ni Boss FLM. Yan sa likod. And syempre, itutur namin kayo sa bahay ni Boss FLM sa Green Meadows. Tara, let's go! Ayan na, sila Ma'am Luwan D, tsaka Sek AC. Hilig niya yan, maglagay ng mga picture na yan, ano? Tapos ngayon yung mga frame na yan, nandun na sa inuupahan niya uli na bago, di ba? Lumilipat ito mga picture frame na to eh. Now, 50 to 35. Ano yung meron sa 50 to 35? Sa 52 minutes. Yung galit talaga ng mga tao nung ngayon, lalo na ngayon, gusto talaga siya makulong na. Sige, so ngayon, literal na ang gusto at sigaw nating lahat ay hustisya. Tama? Gusto talaga. Meron pa pala, kasi nung eleksyon, may nakausap kami na isa sa mga politiko na binigyan niya ng bigas. Na pinuntahan din namin mismo nila. Ayoko nang banggitin nung pangalan niya, pero Kilala ko kung sino to. no election, nakausap ko siya, sabi ko, di ba, binigyan ng bigas, tapos may second round pa. Ako, nagbayad lahat dun. Ano ko muna, bunuhan ko muna dahil yung frozen daw yung account niya. Naka-frozen yung account niya. Laging dahilan, Ako eh, no? nagbayad nun, walang Gusto nyo makilala ko sino yon? Ito, ano ko lang naman ha? Hinala ko lang naman. Ang itatype nyo sa YouTube, wait lang, ako mismo magta-type. Ex-girlfriend ni Francis Leo Marcos. Ex-girlfriend. Hindi lumalabas eh. Basta hanapin mo yun. Wait lang ha. Lalagyan ko pa ng isang code. Ito. Ang itatype nyo, ito yung code ha. Ex-girlfriend ni Francis Leo Marcos, konsehal. I-type nyo sa YouTube, yun. Feeling ko yun. Kasi yan yung politiko na ano eh, na lagi niya pinangangakuan. Maganda kasi yan eh. Pinagkalat niyang ex-girlfriend niya. I-type nyo, ex-girlfriend ni Francis Leo Marcos, konsehal. Lalabas yun sa search ng YouTube. Diba? Asa na tayo? 55 minutes. Ano yung meron sa 55 minutes? provide sa'yo. Eh ngayon wala na. Kaya yung masarap na buhay mo sa kulong, Totoo ito. naranasan niya. Totoo, Maghihirap ka na. Totoo itong sinabi ni Sir JC. Nung dati, medyo may ginhawa pa yung pagkakakulong niya eh. Kasi nga may may magpo-provide pa para sa kanya. Pero ngayon, diba? Wala Halos na, pang oo. kaya na lang mag-survive kahit papano, baka kahit yun, hindi na eh. Ngayon, dati kasi, maraming nagpo-provide sa'yo. Eh ngayon wala na. Kaya yung masarap na buhay mo sa Meron pa naman. hindi mo na mararanasan. Meron pa naman yung pinagme-members only niya na ano ba yung chat nila? Yung nagpapaligsahan ng palipad. Meron pa naman. Hirap ka. Maghihirap na talaga yung pagkakakulong mo. Kasi kung pambail lang, wala na to eh. Wala na. Mahirap. May isa akong question sa'yo, boss. Madalas niyang iyabang na siya ay may mga kung sino-sinong connection back in the day, no? Anong masasabi mo? Totoo naman yun. Totoo naman yung may mga connection siya nun. Kasi nga, tinataniman niya ng utang na loob kasi. Diba? Tapos dumagdag pa si Cap Nino Barsaga. Totoo yun.
Yan yung mga major na kakilala niya kasi in-invite niya nga yun sa ano, 'di ba may video yan na nasa Pagudpud sila, parang resort yata 'yon. In-invite niya doon na parang talagang binabanding nga, nagbi-build talaga siya ng ano ng brotherhood sa mga ano para siguro pagdating nung panahon malalapitan niya no. Totoo 'yun. Magaling siya eh. Nagbi-build siya ng trust tapos lahat ng pabor kung may ibibigay niya. Para may utang na loob sa kanya. Well, so yan lang muna yung ating mapag-usapan ngayon ano. Maganda itong interview na to. Maraming nag-flashback sa akin na yung sa mga dating pakikipaglaban noon, 'di ba? Maganda yung ano. I suggest panoorin niyo itong playlist na to. Yung timeline, yung The Francis Leo Marcos Saga dito sa channel ko, playlist. Pag pinindot yung playlist, andito yan. Andyan yung nag-start na magpakilala siya, naghamon siya, may mga kumagat do sa hamon niya. 'Di ba? Anyway, yan lang muna ang pag-uusapan natin mga kababayan ko. Magandang umaga sa inyong lahat.